Kakalabas lang na balita galing sa Ring Magazine, Canelo Alvarez and Jake Paul are in the process of finalizing a deal for a May 3 cruiserweight fight at T-Mobile Arena in Las Vegas. The bout will take place at the 200-pound limit. Ipapalabas nga daw po ang magiging laban sa Netflix. Ayon din sa The Ring Magazine, Turki Al-Sheikh is suspending effort to finalize a contract for Canelo Alvarez-Terence Crawford in September in the wake of Alvarez novelty bout with Jake Paul. So nawalan na raw ng gana si Turki Al-Sheikh na ikasa ang Canelo versus Terence Crawford dahil sa paparting na laban ni Canelo kontra Jake Paul. Kasi nag-offer daw si Haring Turki ng 3 laban kay Canelo Alvarez. Sabi nga rito, Al-Sheikh offered Canelo a lucrative 3-fight deal that would start with the Crawford bout. Alvarez and Crawford signed term sheet after agreeing to a deal. Sa unang negosasyon, nagkasundo nga raw si Canelo at Terence Crawford. Pumayag nga daw si Canelo sa 3-fight deal. Sa ngayon, hindi pa nilalabas ang buong detalye kung bakit nawalan ng gana si Turki. May mga nagsasabi din na masyado daw malaki ang demand ni Canelo Alvarez laban kay Crawford. Pero ayon sa balita mga tol, pumayag na pinapirma na ni Turki itong si Canelo Alvarez. Ibig sabihin, nagkasundo na pagdating sa negosasyon. Pero biglang na-cancel ang laban dahil nga napabalita na mapapalaban itong si Canelo kay Jake Paul. So bakit kaya nagkaganon mga tol? Ayon din sa balita, napakalaki daw po ang ino-offer kay Canelo Alvarez para lang mapapayag na lumaban kay Jake Paul. Malay natin, inopera na pala si Canelo Alvarez ng $200 million. Napakalaki po niyan mga tol, lalaban ka lang sa isang YouTuber na si Jake Paul. Kasi sinasabi ng iba, ito ang literal na robbery sa boxing. Kumita ka ng malaki na hindi mo kailangang mapagod, na hindi mo kailangang mahirapan. Kahit nagsisimula pa lang itong si Jake Paul mga tol, pero malaking bentahe sa kanya ito dahil cruiserweight sila maglaban. Pero in terms of skill, syempre, lamang na lamang si Canelo Alvarez dyan. Kaya kahit siguro aakyat si Canelo hanggang cruiserweight division, 200 pounds, hindi pa rin ito kakayanin ni Jake Paul. Pailakas din naman itong si Jake Paul mga tol. Pero tingin ko kakayanin ni Canelo Alvarez tanggapin ang suntok nito. Marami na nga po ang nagsasabi ngayon na kalokohan itong pinaplano ni Canelo Alvarez. Paretirado na rin kasi si Canelo Alvarez mga tol. Pera-pera na lang ang habol nito Hindi na niya pinapahalaga ng legacy dahil nagawa na niya ang legacy na gusto niya. Naging undisputed champion na sa super middleweight. Hindi pa nilalabas ngayon kung magkano ang inoffer kay Canelo laban kay Jake Paul. Pero sa tansya ko mga tol, napakalaking halaga po yan para lang mapapayag si Canelo. Matagal nang inahamon ni Jake Paul itong si Canelo Alvarez. Ngayon, matutupad na ang pangarap ni Jake Paul. Pero kahit matalo dyan si Jake Paul mga tol, wala din Wala naman siyang inaalaga ang legacy o inaalaga ang record man lang. Nakatikim na ng unang talo si Jake Paul kontra Tommy Fury. Kaya wala nang bago kahit matalo ulit si Jake Paul. Kung aabot si Jake Paul sa decision mga tol, masasabi kong malupit itong si Jake Paul. Mapapahiya si Canelo nito kapag napaabot pa niya sa decision. Kaya si Canelo ngayon, pera-pera ng galawan mga tol. Hindi na importante sa kanya kung malupit pa ang kalaban niya. Okay mga tol, hanggang sa muling update natin.